yun, good day mga pirates. So ngayon, papasok tayo. And syempre, as usual, medyo ma-traffic. Hindi naman totally ma-traffic, pero ayun no, medyo hindi tuloy-tuloy yung biyahe pa. Hinto-hinto rin tayo eh. So yun nga, itong Commonwealth ngayon, yung ibang part niya nire-regroup. Yan, katulad dito, i-regroup ngayon to. Ito yung ano eh, yung part na hindi pantay yung motorcycle lane eh. Siguro papantayin na nila pag nilagyan nila ng espalto. Kasi dito talaga yung reklamo eh. Kasi yun nga, may end cap na. Tapos yung motorcycle lane biglang lumilipat ng lane. So kung ma-enjoy mo yung pagtambay sa lane na yon, hindi mo napansin, mamaya yung motorcycle lane nasa lumipat na. So another ticket ang mangyayari siguro kung hindi magbibigay ng konsiderasyon yung mga ating enforcer or yung nagbabantay dun sa NCAP. Medyo dito talagang patigil-tigil yung traffic eh. Kayong sasakyan, pati mga motor halos eh. So tuloy-tuloy pa rin naman, pero syempre talagang hindi maiwasan yung mapapahinto ka, lalo na pag may mga lumipat na lane or yung mga mag-user. So yung iba magbababa. Ako, grabe. Kaya nakasulat nito, gusto lumabas ng jeep. Siyempre nasa iyo na yan kung pagbibigyan mo. Pero ako kasi malayo pa ako sa kanya nung paligo siya, kaya diniretso ko eh. Pero kung nakatapat na sa akin yung nguso, titigil na ako. Ayun, mga bus yung kasabay mo nakadikit na halos. Ayun yung mga nakakatakot sa sa motorcycle lane. Kasi isipin nyo, ang late na ito, sabihin natin may bus na mawala ng preno, yung hindi nga mawala ng preno or yung hindi nga mawala ng control, halos tumbukin yun eh. Paano pa pag nawala ng preno, ng yung control yan sa motor net, ay motor tuloy sa sasakyan nila, sigurado ang daming motorsiklo matutumbok niyan. Ay nako, medyo okay yung biyahe ngayon. Ngayon na lang tayo napag-vlog kasi nung mga nakarang araw medyo pangit talaga yung panahon, talagang maulan na. Pag-ulan na talaga kahit wala pang bare months. Pero alam ko talagang ganito naman talaga nag-uulan. Yung bare months talaga taglamig, pero yung after ng May, yung mga June, July, from August, tag-ulan naman. So yan nga, ano ba meron ngayon? Ito nabalitaan ko lang kasi may ulit fiesta ng Wata-Wata sa San Juan. So syempre yung mga tao na-curious kay Boy Dila. Tapos pati yung GMA ginawan siya ng na news sa report kasi hinahanap nga nila kung ano na nangyari kay Boy Dila. Tapos yun, nalaman nila si Boy Dila nakakulong dahil sa anti-bastos law. May sinitsitan daw siya kaya siya nakulong. Pero ako ina-expect ko ng sooner or later mababalik sa sa kulungan. Kasi nga talagang makikita nyo naman sa ugali di ba? Hindi naman sa ginajudge ko siya, pero talagang yung ugali niya talaga, alam niyo yun, parang masaya talaga, nakaka-perwisyo ng tao. Ganun talaga yung ugali niya.
Kaya medyo ano talaga ako, in-expect ko na yung nangyari sa kanya. So dun nga sa ano, sa news report, ano siya eh, may sinitsitan daw siyang minor. Tapos yun, syempre nireklamo siya, ayun, kalaboso. Pero ang tingin ko doon, kaya siya nakalaboso kasi lagpas na siya sa first offense. Kasi alam ko yung first offense parang warning lang eh. Pero dahil inulit na nga niya, nakulong na siya. So yung mga gantong klase ng tao, hindi dapat binibigyan ng platform sa social media. Kasi kung hindi pa nga sila masyado sikat, medyo ano lang to eh, nagkameron lang to ng pain dahil nga doon sa wata-wata. Medyo lumaki yung ulo. Alam ko nga, balita ko, nag-podcast pa to eh. Tapos ayun nga, syempre medyo meron ng pangalan, lumaki ulo. Kala niya invisible siya sa lahat, which is hindi naman totoo. Lahat ng gagawin mo ngayon dito sa Pilipinas, pag nagkamali ka, kalaboso ka. Saka hindi na masyadong forgiving yung mga tao dito, na pag nakagawa ka ng kasalanan, tatawanan ka na. Barangay ni Boy Dila. Nanghihinayang tuloy ang kanyang mga kabarangay sa nawala nilang tradisyon. Wala na yung diwa ng basaan ng San Juan. Tradisyon yun eh. Batang paslit pa lang ako, may basaan na eh. Kakamustahin sana namin si Boy Dila sa kanilang lugar. Pero sa aming paghahanap, sa piitan namin siya natuntun. Ano yung nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos law sir eh. Na? Anti-bastos law po, pagsitsit po sir. May sinitsitan ka? Opo. Na babae? Opo, na minor de edad sir. Ha? Minor de edad po. Ay, bakit mo naman ginawa yun? Wala sir, ano lang po, nadala lang po sa pagkalasing ko sir. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Katulad kay Vitali, di ba? So, pinagtiripan niya yung ano, Pilipinas, ayun, kalaboso. Ngayon nalipat siya sa ano, BJMP, yung talagang kulungan. Dati detention center lang alam kong pinukulungan niya eh, pero ngayon talaga nasa kulungan na siyang legit. Tapos yun nga, wata-wata na itong mga nakarang araw, wata-wata festival. Though meron ng ano, lugar kung saan lang pwede magbasahan. Itong mga ano, residents sa San Juan, may ano pa rin eh, may part pa rin na talagang, alam niyo yun, hindi na sila sa tradisyon, parang hindi na sila natutuwa dahil doon sa tradisyon nila, dahil parang alam, nasi-celebrate nila. Para natutuwa na lang sila pag may nabiwisit sila eh. Ganun na yung feeling nila. So, ang ano eh, ang pangit tignan para sa mga sinasabing deboto ng fiesta or doon sa talagang deboto no mga ganong okasyon. Kasi alam ko ano siya, Catholic festival, ewan ko, hindi ko alam yung term, basta ano siya, yung fiestang yun dapat may respeto kasi nga ano, event ay fiesta siya ng Catholic, pero yun nga, tignan mo yung mga tao, para mas devoto pa kaysa dun sa ibang ano, kupal sa daan. Talagang ano eh, pag mga ganong event sa kanila, kaysa maging religyoso sila, para mas nagigipa silang ano eh, demonyo kaysa dun sa mga legit na demonyo. Hindi na sila nagpapakatao. So yun lang, medyo ano lang, naglabas na tayo sa Manalog kasi nakakabuisit ka na, maisipin mo, meron pa nga doon ako napanood eh, may dalawa pang bagong ano yun, nambabad trip ngayon doon eh, parang gusto nila yatang sumikat din kaya nagpapaviral. Tapos pag pinatawag, magsasorry lang, tapos yun na, forgiven na lahat, which is sana kung mareklamo man sila, wag silang patawarin nung
nagrereklamo kasi hindi talaga mag-ano yan, hindi matututo yung mga yan pag lagi mong pinapatawad. Kung sa akin nangyari yung ginawa nila doon sa ano, sa mga dumadaan lang, talagang ano eh, hindi ako papayag na hindi sila makulong or hindi sila mag-fine sa kanilang ginawa. Siguro ano, i-post ko yung clip nung mga medyo nagba-viral ngayon kasi wala naman talaga akong balak sanang itakel to, pero syempre ano nga eh, napapanahon nga eh, saka festival ngayon sa kanila, kaya medyo nakita ko yung mga video na yon. And syempre yung festival na yun, hindi na siya nagba-viral in a good way. Parang talagang pag gano'n yung festival sa kanila, inaasahan ng tao, puro ano na lang eh, puro perwisyo na lang yung mangyayari, which is parang medyo nagiging totoo naman. Tapos meron pa nga nag-aaway dun eh. Siguro dito sa part na to, i-ano muna, ipopost ko muna yung clip, panoorin nyo muna to. Napanood nyo ba yung clip? Ano yung masasabi nyo sa nangyari ngayon sa Wata Wata Festival? Binalik ba niya yung nawalang init ng ulo nyo? Natuwa ba kayo sa mga pinagagawa nila? Saka ngayon ano eh, meron pa nga alam ko may nag-aaway pa dun eh. Parang may inano sila, kinuyog mga traffic. Ano pa ba ang meron ngayong araw na to or may nangyari sa linggo na to? Yung isa pang nangyari ngayon is
Ngayong araw, June 28 ba ngayon? Tama ba? Or 29? Basta parang 28 yata ngayon. Ano ngayon? Merong event sa UP para sa ating mga LGBTQ plus community. So ngayon is Lablaban 2025. Lablaban 3, ayan o. Hindi ko alam kung nakuha. Pero ngayon yan, mamayang alauna ng hapon ba? Tanghali? Tanghali pa ata yung 1. Yung event ngayon is mangyayari mamaya alauna para sa ating LGBTQ plus community. So kami hindi naman kami nire-required pumunta, pero ini-encourage pa rin kami kasi nga syempre para malaman natin yung kung paano mag-celebrate or kung paano nangyayari yung mga ganong festival ba? Basta yung mga ganong happening sa ating iba't ibang klase na mga individual. Kasi ako katulad ko sa Toycon, siyempre iba yung iba yung pagka-celebrate nun, lahat na costume, tapos ang daming laruan. Tapos ano pa ba? Ayun nga, yung kasi yung mga toy event saka yung mga cosplay medyo magkaiba talaga eh. Sa toy event talaga may makikita ka mga taong hindi naman pumunta raw para mag costume, pero doon nagmi-mix yung mga hobbies, yung mga mahilig talaga sa laruan, sa mga taong gusto talaga mag cosplay. Pero kadalasan kasi pag mga ganong event, kuwari sabihin nating Toycon, yung hindi natin napuntahan, which is very sad. Yun nga, sa Toycon more on ang mga umaten talaga doon yung may mga hobby sa laruan, yung mga gusto talagang magkolekta. Though meron naman mga cosplayer doon, pero hindi siya talaga yung focus ng event. So yun, kung madalas kang pumupunta sa gano'n, malalaman mo kung paano nila ano yung pagkakaiba ng mga event na yun. Tapos ayun nga, sa cosplay, more on cosplay talaga. May mga nagtitinda ng mga laruan, pero ang focus naman talaga doon is tungkol talaga sa cosplay. So yun, kaya kami pinapupunta sa LGBTQ doon sa Pride Month ngayon sa UP, para malaman rin siguro namin yung kahalagahan yung mga ganong event para sa ating mga LGBTQ plus community, sa mga ating individual na kasama sa ganong mga grupo ba? Hindi ko alam kung tama yung term ko pero yun nga, parang at least malaman natin yung parang culture nila. Yun, siguro yun yung pinakatamang term. Kasi ang tingin lang naman talaga dati ng tao nung hindi pa parang hindi pa masyadong tanggap yung ating LGBTQ plus community is talagang ang tingin lang sa kanila ng tao ayun nga, yung common stigma na pag ganon talagang minsan happy, funny, tapos medyo yung iba yung sa hindi mga mabuting yung medyo salot, may mga ganun talagang dati parang interpretation ba tawag yun, may mga ganun talaga dati na parang social stigma sa kanila na pag ganun ka medyo ba ang tamang term? Ayoko kasi magsabi masyado ng term, baka maka-offend ako ng tao or ng group. Pero yun nga, dati yung
tingin kasi sa kanila parang hindi maganda. Ayun na lang siguro ang masabi ko. Pero ako kasi marami talaga akong kaibigan na part ng community. So hindi naman sila iba sa atin. Ganun pa rin sila. Siguro talagang iba lang yung preference nila, which is dapat nare-respect natin. Kasi ako nga mahilig ako sa mga laruan pambata. So yun yung preference ko sa buhay, which is nire-respect ng mga kaibigan ko. Kung mahilig ako maglaro, mahilig ako mag-computer, respect nila yun. Wala namang mali sa nila, sa ginagawa nila. So yun, parang ewan ko, nagets nyo ba yung gusto kong sabihin? Basta yun, parang malaman natin or mas maintindihan natin yung culture nila. Yun na lang. So mamaya pinag-iisipan ko kung pupunta ako doon kasi ayun nga, ina-encourage kami pumunta para makiisa, para maki-celebrate sa kanila. So hindi ko talaga sure kung makakapunta ako kasi medyo masama din ang pakiramdam ko. Saka titignan pa natin kung ano magiging panahon. Tapos bukod pa doon, meron pa kasi akong balak puntahan kung hindi ako matutuloy doon. Parang gusto kong pumunta ng Bulacan kasi yung kagrupo natin is magsi-celebrate ng birthday. Doon nasa Canada siya ngayon, pero ayun nga, i-celebrate namin dyan sa Bulacan yung birthday niya. Pero hindi ko talaga sure kung may mapupuntahan ako. Baka hindi ko mapuntahan parehas kasi yung Bulacan medyo malayo rin dyan ako ngayon mag-stay sa Commonwealth. So ayokong ngayon, ayokong masyadong magbiyahe ngayon kasi nga maulan na. Mamaya matsyempohan pa ako ng ulan doon. Saka yung event na yun, syempre may mga doon may mga mangyayaring inom. And ayoko namang uminom ngayon kasi magdadrive pa tayo. Hindi tayo kasi nagdadrive ng nakainom. Hindi natin ginagawa yon. Pero titignan pa rin natin kung pupunta tayo. Baka kumain na lang tayo kasi may pagkain din naman doon pero hindi nga tayo magiinom. So yun, baka dito ko natapusin yung vlog. Medyo nabanggit ko lang yun, yung mga na yun, kasi nga matagal-tagal din tayo nawala Though kahit nagpo-post tayo, yung mga pinopost kasi natin mga recorded vlog na yun hindi na talaga siya yung mismong 3 days before pinost ko. Medyo mga matagal na rin yung mga 3 weeks, 4 weeks na yun nung nirecord ko. Tapos ngayon ko lang na-post. And meron pa tayong iba pang mga backlog. Eto, hindi ko alam kung magiging backlog to or mapopost ko rin ngayon. Pero titignan natin. So yun nga, kung umabot ka sa part ng video na to, pahingi naman ako ng like and subscribe para masaya-saya naman tayo ngayon. Kasi dumadami na yung viewers natin pero yung followers natin hindi pa So hanggang dito na lang guys. Bye na.